Papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Maghari ka, O Diyos, sa kalagitnaan ng iyong mga banal. Sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Ikaw ang madakila. Ikaw ang maluwalhati, O Diyos. Ikaw ang maghari sa kalagitnaan ng iyong iglesia. Muli ating palapakan ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang papuri ay sa iyo lang. Ang pagdakila ay sa iyo lang. Ang kataas-taasan ay sa iyo lamang, O Diyos. Purihin ka sa kalagitnaan ng iyong mga banal, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tayo muko at nanalangin. O Diyos, sa hapong ito, wala kaming ibang nais sabihin kundi maraming salamat. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob sa aming mga buhay. Maraming salamat sa kalakasan. Maraming salamat sa kagalingan. Maraming salamat, O Diyos, sa patuloy na provision. Ikaw ang Diyos, hindi nagkukulang. Kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat kang papurihan at luwalatiin. Karapat-dapat kang itaas sa kalagitnaan ng iyong mga banal. Ikaw lang nag-iisang Diyos. Ikaw ang Diyos na narapat may taas. Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang nag-iisang Diyos. Hallelujah! Nakarapat-dapat taas. Napakarami mong ginawa sa iyong mga banal, O Diyos, sa aming mga buhay. Hallelujah! At bayaan sa mga sandaling ito ang maging bukang bibig ng aming mga labi. O Diyos, maghari ka sa aming mga buhay. Paunahan mo kami, O Diyos, sa hapong ito, sa pagbubukas ng iyong mga salita. Ikaw ang siyang makita, ikaw ang siyang marinig. Ikaw ang siyang mangusap at kumilos, O Diyos. At bayahan, Lord, kung paano kanina ikaw'y gumawa na, ikaw'y kumilos ng, Lord, naniwala kami sa hapong ito, meron ka pa mga bagay na ibabahagi sa iyong mga banal sa hapong ito. Abutin mo kami, O Diyos, at bayahan, Lord, sa maikling sukat ng iyong lingkod, Panginoon, ay ikaw ang siyang madakila, maluwalhati. Lord, wala pong magawa. Ikaw lamang, O Diyos, ang siya mangusap sa aming kalagitnaan. May you send your Spirit once again in this church. May you send your power. Nang sabi sa mga nabasa namin kanina, O Diyos, hallelujah, you have received the power and you will reign forevermore. Hallelujah. At ngayon pa lang, O Diyos, we believe, hallelujah, you deserve all the glory, praises, and power. Ikaw ay karapat-dapat sa mga ito, Diyos. At bayana sa mga sandaling ito, show us your power. Prove us your power, Lord. At sa pamagitan ng iyong mga salita, this word, hallelujah, that is sharper than any two-edged sword, bayang ito ay mag-produce ng kapangyarihan para magbigay kalakasan sa mga nangihina, para magbigay kagalakan sa mga nanlalamig. O Diyos, bayang ang kapangyarihan ng iyong mga salita ang siyang magbangon sa iyong mga banal, mag-revive sa amin, O Diyos, sa mga puso na natutulog, sa mga puso na lalamig, O Diyos. May it bring revival in this place, Lord. At bayana sa mga sandaling ito, umalis kami ng dakong ito na tunay nga masabi namin, gumawa ang Diyos sa aming kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah. Kumilos ka, O Diyos, sa kalagitnaan ng iyong mga banal. At bayaan, Lord, sa mga sandaling ito, hallelujah, sa mga lilipas na mga sandali, ikaw lamang po ang siyang madakila at papurihan. O Diyos, may balik lamang sa iyo ang nararapat na papuri, nararapat na pagdakila, pasalamat. To you alone deserve all glory and honor and power and praises. In the precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Ating palapakan natin, Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Purihin ang ating Panginoon. Pwede na po tayong makaupo. Salamat sa Diyos sa hapong ito. Purihin ang Diyos. Masaya po ba tayo? Okay, so sana po ay happy tayo because hindi dahil sa mga hindi dahilan sa mga circumstances natin sa lupa, whether kung may problema man tayo or wala, bayaan ang ating maging reason ng kagalakan ay ang Diyos na nagbibigay kagalakan. Nang sabi niya sa kanyang mga salita, sa kanyang presensya, naroon ang kapuspusan ng kagalakan. Hindi lamang basta kagalakan, mga kapatid. Kung ano man mga kulang natin, kung
Kung tila ba yung mga kagalakan natin pag sa araw-araw parang may kulang. Ang sabi sa kanyang mga salita, in His presence there is fullness of joy. Siya magpupuno kagalakan natin ngayon sa hapong ito, mga kapatid. Kanina pinuno ba tayo ng mga salita ng Diyos? Sino pinagpala ng Diyos? Amen. Sa hapong ito ay pagpupuno na lang. Unting ano na lang. Unting dagdag na lang. At naniniwala ako ng lubos na tayo ay pinagpala na ng Diyos kanina pang umaga sa mensahe ng ating puting Pastor Jack. At ngayon sa hapong ito ay pagdamutan niyo po ang inyong malitalingkod sa ilang mga bagay lang na may dadagdag sa hapong ito. Okay, so magandang hapon po. Pagbati po sa lahat. Bago po tayo tuluyang magpatuloy, personally po nais ko rin magpasalamat sa ating Panginoon at pinagkalooban ako ng Diyos na mga araw na nagdaan na patuloy na kalakasan, pagkatagumpay, biyaya. At ang Diyos ay naging mabuti hindi lamang sa taong lumipas, kundi sa taon na ako'y naubuhay sa lupang ito. At karapat-dapat siyang papurihan at luwalhatiin at pasalamatan. For all the years ng aking buhay, mga kapatid, marami ring mga ups and downs, mga sadness at mga gladness din, mga rejoicing, mga opportunities, may mga heartbreaks din, kalungkutan, kalumbayan. Pero all I can say is that God has been good. Mauwi lang sa Diyos ang papuri at pasalamat. So hindi ko lang pasalamatan yung taong nagdaan. Huwag lang natin pasalamatan yung taong nagdaan. Pasalamatan natin ang lahat ng gawa ng Diyos sa ating mga buhay. At bayaan habang ako'y tumatanda. Akala mo sobrang tanda na. No? Bayaan habang ako'y tumatanda din, huwag kong makalimutan ang gawa ng Diyos sa aking buhay. Mula nung ako'y nagpasimulan tumanggap sa Diyos, isang 11-year-old, 10-year-old. Of course, na-attend na ako sa Sunday school. Matagal na po ako ninyo nakikita. Simula nung ako'y silang, ilan sa inyo nakita na ako. Pero nung ako'y nagpasimulan tumanggap sa Diyos, sumunod, 11, 12 years old sa youth ministry, ay hindi na nagbago ang ating Panginoon. Naranasan ko ang kanyang kapangyarihan, paggawa at pagkilos, at hanggang ngayon sa mga sandaling ito nakatayo pa rin sa inyong harapan. Ito ay biyaya ng Diyos, mga kapatid. Of course, we give appreciation sa mga nagtuturo sa Sunday school. Salamat sa inyong mga buhay, mga teachers ko dati. Salamat sa inyong pagtitiis. Salamat sa inyong paghabol sa akin. Baka mamaya gumulong-gulong na ako sa Jabez kung di niyo ako hinabol. So salamat sa mga pagtitiis, pag-ibig. We give appreciation to them. Sa aking youth leader noon, Brother Cholo. We give appreciation sa ating mga kapatid na naginamit sa ating mga buhay. Pero higit sa lahat, mauwi lahat ng kapurihan sa Diyos. Dahil ang ating buhay ay nakasulat na sa kaisipan ng ating Panginoon. At kung wala ang Diyos na nagplano, nagsaayos, at nagtakda ng ating mga buhay, wala na tayo ngayon dito, mga kapatid. So kung iisa-isay natin yung mga taon, aabutin tayo ng 27 years. Pero ngayon I would like to take the opportunity lang to sum it up. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay karapat-dapat sa ulian na papuri pa. Salamat. At alam ko hindi pa naman ako sobrang tanda, pero parang kung magsalita naman ako, parang sobrang dami ko ng taong binuhay sa lupa. Pero maraming salamat sa Diyos dahil gusto ko i-testify na kahit na sa loob lang ng 20 plus years na binuhay ko sa lupa ay napatunayan ko rin, nalasahan ko rin na ang Diyos ay mabuti. Nalasahan niyo ba, mga kapatid? Natikman niyo ba na ang Diyos ay mabuti sa inyo? At yun din ang aking pauto ngayon. Ang Diyos ay naging mabuti. So, salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Bagaman this year ay, kung sa-summarize ko ang taong ito ay medyo tough din. Daming mga, banggit ka ni Pastor Jack kanina, daming mga sunod-sunod. Parang naaalala ko tuloy yung papuntang Masbate. Yung lubak parang hindi natatapos. Pero, syempre, yung lubak naman dun sa Masbate, yung mga daanan dun, ay natapos din yun. Meron dong lugar na kinakailangan patag. Matapos din yung mga lubak, mga kapatid. At kung may mga lubak man ngayon, sa youth ministry, I have been very transparent din sa kanila. May mga challenges, may mga panahon na may hirap. Pero salamat sa Diyos dahil matapos naman ang mga lubak. So kung sa Masbate, I am imagining lang, no? Kung sa Masbate,
kung darating lang yung point na matapos ng lubak, kung isasampanan ng barko yung sasakyan, kasi puro lubak lahat. Pero di ba, may mga magagandang daanan natin sa Masbate, no? Pero kung sa atin ay sa pagbabalik na lang ng Panginoon matapos yung lubak, then so be it. Pero niniwala ako na kasama naman natin ang Diyos. Inawin natin kanina, di ba? Kasama natin ang Diyos. So hindi tayo malulungkot. Hindi tayo malulumbay, hindi tayo mababalisa, sabi sa awitin, sapagkat kasama natin ang Diyos. So, on behalf po ng youth ministry ay maaari niyo po ba kaming isama sa dalangin, mga kapatid? At ang Diyos ang siyang patuloy na magturo, magagapay sa mga kabataan, kasama ko ang ilang mga brothers din na ginagamit ngayon. Nagpapasimula rin sila na magamit sa ministry, ma-involve. At patuloy niyo lang po kami dalangin, mga kapatid. At who knows sa mga darating na mga araw, anong plano ng Diyos, anong mga mangyayari sa hinaharap. Hindi ko rin alam eh. Pero ang Diyos, ang siyang may hawak neto, ang sabi sa isang awitin, dahil siya'y buhay, I can face tomorrows. Kaya kong harapin ang bukas ng walang pangamba sapagkat ang Diyos ang kasama natin. Mauwi lamang sa Diyos ang papuri at pagdakila at bayaan na hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon ay may bigay ko ang aking buhay na may kalakasan at ng may kagalakan para sa inyong mga kapatid at sa ating Panginoon. Sa walang abala po sa gabi tuloy sa hapon na ito, pasensya na po, sanay kasi pagkasayot sa gabi. So sa hapong pong ito ay nais kong mangusap lang ng mga lilit lang ng mga bagay. Hindi po tayo hahaba ng oras, pagaman medyo mahaba-haba pang panahon, ay ayoko rin pahabain masyado. Ngayon ay panahon na medyo maaraw, yung init ng araw ay masarap antukin. Tapos kapag di ba ngayon malamig kasi, yung hangin, sarap matulog, ano? Pero sa hapong ito ay samahan nyo lang ako for a couple of minutes sa pag-usapan natin ang mga salita ng ating Panginoon. Gusto kong kunin ang ating key verse sa hapong ito, di ko na po kayo papatayuin. Romans chapter 12, verse 11. Isang talata lang ang aking nais pagfokusan ng ating pag-uusapan sa hapong ito. Sabi po dito, do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Pwede po ba natin sabihin amen sa mga salita ng Diyos? Amen to the Word of God. Salamat sa ating Panginoon at bayan ng mga salitang itong ating binasa ay magbigay ng pagpapala sa atin. Nais kong pag-usapan natin sa gabing ito ang mag-focus tayo dito sa word na slothful. Okay? Do not be slothful in zeal. Sila mga translations, tinranslate siya sa pagiging sluggish or pagiging idle. Kapag inisip natin yung slothful, marerelate natin ito sa definition na lazy. Di ba? Sinong tinatamad ngayon? May tinatamad ba mag-amen? Sinong hindi tinatamad mag-amen? So yung mga hindi nag-amen, tinatamad mag-amen. Sinong tinatamad mag-amen? Malam. So pakinggan nyo lang mga kapatid. So I hope tayo attentive lang sa mga salita ng ating Panginoon. Let's talk about slothful. At sabi ko nga, ang idea ng slothful, naiisip natin yung pag sinabi slothful, naiisip natin yung pagiging tamad, parang itambay, no? Lazy. Alam ko ilan sa inyo ay galing sa Roman Catholic Church at familiar kayo sa tinatawag nilang 7 deadly sins. Alam niyo ba yan? 7 deadly sins. So bagaman yun ay wala talaga sa Bible, yung 7 deadly sins na yun. Pero, of course, syempre, kung isa-isay mo yung deadly sins na tinatawag nila, meron tong mga Bible condemnation, ano? Kino-condemn din itong mga kasalanan na ito. Pero yung listahan na 7, hindi nyo makikita sa Bible yun, na nakalista na 7. Ginaya nila yung katulad sa Proverbs. Diba sa Proverbs, meron din doon na 7 things are abomination to the Lord.
Pero itong 7 deadly sins ng Catholic, iba to hindi to yung sa Proverbs na reference. So, kung alam ninyo yun, ano ba yun? Pride, di ba? Greed, ano pa? Lust, anger, ano pa yun? Envy. Ilan na yun? Lust, anger, pride, greed, gluttony, at wrath, o yung anger, tsaka slothful. So, isa sa, kumbaga tinatawag nila na deadly sin, imagine niyo parang ito yung treatment nila kapag ang isang tao ay ganito yung kasalanan, deadly. Pero parang sa panahon natin yan, parang hindi naman na-apply. Parang marami na rin taong ganitong merong 7 deadly sins para sa kanila. Ito yung sa panahon sa classical na mga Roman Catholics, kapag isa man dito sa mga 7 ito ay inoffend ng isang tao, ay parang medyo mahirap na. Ang hirap idalangin na parang gano'n. Parang ganyan kalagayan nila. Parang kung kinakailangan nilang maglakad na nakalaw punta sa altar mula sa pinto, parang siguro sobrang tagal aabutin para makalaya sa kasalanan ito. Ganun nila iniisip itong mga deadly sins na ito. Again, hindi natin makikita ito sa banal na kasulatan, pero kung titingnan natin, for example, pride, greed, alam natin na ang Diyos ay against sa mga ganito. Okay? Alam natin ito yung mga kasalanan. Hindi lang siya in-itemize na katulad na ginawa ng RCC. At isa doon sa mga deadly sins na kanilang tinutukoy ay yung katamaran, yung sloth. At nabanggit natin dito kanina, binasa natin dito, do not be slothful. Naisip ko, parang yung sloth ay parang wala sa lugar doon sa mga 7 deadly sins. Isipin mo, yung greed, syempre, sobrang na nun, kasakiman. Yung envy, yung lust, yung pride, di ba mga parang, kung isipin natin yung mga kasalanan na yun ay mabibigat. Yung anger, yung katakawan, gluttony. Pero yung sloth parang, wala namang ginagawa yung sloth Tamad ka wala nga siyang ginagawa Pero parang deadly pala yun. Wala na nga akong ginagawa Sabi nung isang joke na nabasa ko tuloy, sabi nung kanyang nanay dun sa anak niya, "Nak, maglinis ka nga, tamad-tamad mo." Sabi nung anak, "Wala akong ginagawa Nagalit ka sa akin, wala namang akong ginagawa." Wala nga siyang ginagawa. Oo nga naman, bakit ang galit? Wala namang ginagawa Wala namang ginagawang mali. Wala rin ginagawang tama. So, ano ba tong sloth na ito? Ano ba tong katamaran na ito? Bakit parang wala naman siyang ginagawang mali? Kapag pupasok, sabi ko nga, pag pupasok sa isipan natin, yung word na sloth, naalala natin yung hayop, di ba? Pamilya kayo sa hayop na sloth. Talagang, sa mga mahilig manood ng cartoons, di ba yung may cartoon na Zootopia? Yung cartoon na yun, yung sloth doon, sobrang bagal magsalita, bagal mag-respond. Yung mga hayop talaga na sloth, talaga mababagal sila, di ba? Hindi sila, kumbaga hindi sila nagre-respond sa God. Kapag kami masalubong na sloth, nakikita ko sa internet, kapag merong sloth sa daan, tumatawid. Tapos yung sasakyan na medyo, syempre mabait, inantay niya makatawid yung slot. Ang tagal bago nakatawid yung slot dun sa daan. Mga 30 minutes sila nagantay. Ang ginawa nung lalaki tuloy, binuhat na yung slot kasi ang tagal Tagal makatawid. So, kapag ang definition ng slot na pumapasok sa ating isipan, usually yung katamaran. Parang mabagal, idle. Sa Bible ay ginagamit interchangeably yung words na idleness, sluggishness, or yung slothfulness. Kapag sinasabing katamaran, familiar tayo sa verse na madalas na i-quote, di ba? Sa 2 Thessalonians 3:10, sabi doon, huwag pakainin daw ang tamad. Pero ang quote doon ay, huwag kumain ang tamad.
Kapag katatamad-tamad ay huwag kumain. Huwag naman yung huwag pakainin. Nabanggit, kinalala ko yung sinabi ni Bercholo. Huwag naman yung huwag pakainin, baka mamaya mamatay naman yun. So, huwag kumain, ang sabi doon sa 2 Thessalonians. It's more of a challenge. Sabi doon sa 3:10 ng Thessalonians, yung mga tamad, kung tatamad tayo, kung di tayo magle-labor, huwag kumain, huwag kayo kumain. Yun ay out of parang shamefulness naman. Pero hindi naman ito nangangahulugan na si Pablo ay gusto niyang mamatay yung tamad. Kundi ito ay parang pag-challenge, paghikayat sa tamad. Kung gusto mong kumain, lalo na kung gusto mong kumain ng Jollibee or bigating mga pagkain, gusto mong mag-Starbucks, magtrabaho ka. Diba? Tama naman. Ang encouragement ni Pablo, sabi nga niya doon, kung mabasahin niyo yung upper verses na yun, basahin niyo yun doon, 2 Thessalonians chapter 3. Even si Pablo, sa kanyang paglilibot-libot sa mga mission trip, nagtatrabaho siya. Naghahanap siya ng trabaho doon. For example, kung papunta siya sa Thessalonica, naghahanap siya ng trabaho doon. Usually siya ay tent maker. Kung mabasa niyo yung Acts, most of ng work na ginagawa niya, tent maker. Minsan nangingisda, minsan nagtutulong din sa farm. Nagtatrabaho siya. Dahil ang sabi niya doon, kung mabasahin niyo yung verses doon, ayaw niya maging pabigat. Ayaw niya maging pabigat. At dahil sinasabi niya mismo sa kanyang mga pangaral na kung sino yung mga tamad ay wag kumain. Siya mismo kasi nagsasabi, kaya as much as possible, ayaw niya maging pabigat sa iglesia. Ayaw niya maging pabigat sa church na kanyang pupuntahan. Nagtatrabaho siya. Imagine ninyo, si Pablo na talagang, maraming mga lugar siya pinupuntahan, aalis siya doon sa trabaho na yun na alam mo, galing siyang Corinto, maghahanap siya ng trabaho doon. Tapos kung tinatawag na siya ng Diyos pumunta sa Thessalonica or sa Ephesus, magre-resign siya. Tapos babalik siya dun sa Ephesus, maghahanap din ng trabaho para meron siyang pang-sustain sa kanyang sarili. Okay? So, nakikita natin na even si Pablo ay ayaw niya i-tolerate yung kalagayan na tinatawag natin ngayon na tamad. Ayaw niya i-tolerate na maging pabigat sa sino man. Kaya, ang gusto niya, maging busy, even sa work. At nag-remind nga siya dyan, kung babasahin, nalala ko yung verse na yan, sabi doon, yung iba kasi, kung pwede natin i-flash siguro, Thessalonians 3:11 ata, sabi niya doon, huwag kayong maging idle. Yung iba kasi sabi niya doon, wala nang ang trabaho, pero busy. Busy bodies. Ibig sabihin ng mga busy bodies, nangingialam. Anong trabaho mo dyan? Ginagawa, anong ulam mo dyan? anong ninyo dyan? Mayroong kang bagong sasakyan. So itong mga busy bodies na ito, busy lang sila na mangialam. Pero wala yung mga trabaho, hindi sila busy na mag-work para sa kanilang mga sarili. And actually, kung mababasahin niyo pa ilang account sa Proverbs, makakarinig kayo ng mga condemnation sa mga tamad. Okay? All throughout na manakasulatan, bagaman si Jesus, I believe, so hindi ko man nabasa lahat na kung meron kayong account na may reference. Pero as far as na ginawa ko sa aking pagbabasa, wala akong nakita na si Jesus directly directly sabi, okay, magtamad However, kita naman natin sa banal na sulatan na ito'y hindi rin kagustuhan ng Diyos. Sabi nga niya sa isang account, di ba, mapagmasdan mo yung mga langgam. Pagmasdan nyo yung mga langgam kung paano sila nag-sumikap para pagdating ng winter, meron sila makain. So, sa banal na sulatan, kompleto na ang accounts in condemnation sa mga tamad. In condemnation sa mga slothful. At isa sa mga talata na pwede nating reference when we say the word slothful, by the way, ang ating title, para hindi ko makalimutan. So, pag-usapan natin, so magaan-gaan lang, is the sin of slothfulness. At meron tong word na nalagay ko, dinugtong ko, spiritual apathy. Mamaya, define natin yung ilang mga meaning ng mga words na nakikita nyo dyan. Pero mag-focus muna tayo dun sa
the sin of slothfulness. Okay? So yun yung pag-usapan natin sa gabing ito. I hope walang tatamad-tamad. So let's be alert, let's be alive and awake at if you are blessed ng salita ng Diyos, respond. At hindi tayo tatamad-tamad mag-respond. Alam na yan eh. Alam na yan. Common yung verse na yan. Sige, sila na mag-amen. No. Let's be responsive, mga kapatid. Nandiyan pa ba tayo? Purihin ang ating Panginoon. One account na gusto kong puntahan natin to drive yung aking nais sabihin sa hapong ito is yung parable of talents. Familiar tayo doon, kapag sinabing slothful, papasok agad sa isipan ninyo yung pangatlong servant. Di ba? You wicked and slothful servant. Basahin natin siya para mas maintindihan natin ng maigi sa hapong ito. So, hindi naman mahaba po ang aking nai-ready. So, pwede natin basahin para to give a foundation sa ating pag-uusapan. Matthew chapter 25. Ito yung account na gusto kong basahin. Remember, si Jesus ay nangungusap, nagbibigay siya ng mga parable na ito, ganito magiging katulad ang kaharian ng Diyos. Okay? Sa verse 14, nasabi doon, for it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one, he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. To each according to his ability. And then he went away. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. So also he who had the 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. So nung si Jesus na nagbigay ng parable, sinet niyang eksena, ang master, he will go on a journey, at pinagkatiwalaan niya yung mga servants ng 5 talents, 2 talents, 1 talent according sa kanilang kakayanan. At ang expectation, okay, so ito yung mag-focus na, magbibigay ako ng emphasis sa ito. No? Ang expectation ng master is para itong mga talents na ito ay gamitin nila at palaguin. Okay? Walang iba expectation ng master, walang iba expectation ng boss nila, but for these talents na lumago. Mamaya makikita natin, nung dumapit yung 5 talents, sabi doon, verse 20, and he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here, I have made 5 talents more. And his master said to him, Well done, good and faithful servant. Nung ginawa ng servant na ito na yung kanyang 5 talents ay pinalago niya, ginamit niya sa business probably, of course, parable ito, pero you could imagine kung anong ginawa ng servant para ito'y lumago. At nung ito'y lumago, nung naging 10 ang kanyang 5, sabi dito, ang master ay nalugod. Ibig sabihin, yun yung expectation ng master. That's the expectation ng master na ito'y lalago. Nakuha ninyo? Expectation ng master na ito'y gagamitin natin, gagamitin nyo, hindi lang basta itago, hindi lang basta itabi ninyo to, ito, 5 talents, itabi mo yan ha. Ibulsa mo yan, para pagdating ko, 5 pa rin yan. Hindi ganon. But we can see here na ang expectation ng master is that for it to grow. Right? Para ito'y lumago. Kaya sabi niya doon sa nakatanggap ng 5 at nagkaroon pa ng panibagong 5, well done. Great job, good and faithful servant. Sabi dito ng master, you have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of master. Same thing din nangyari sa 2 talents. Yung 2, pinalago niya, naging 4. Kasi hindi naman dito kinumpara ng master kung sino mas marami or kung sino yung mas magaling. Itong isa naka-10, ikaw naka-4 ka lang. No. Sabi dito, nung yung 2 talent, naging 4, sabi ng master, well done. Good and faithful servant.
Remember, ito ay binigay according sa kanilang mga sukat. Oh? Hindi tayo nagkukumparahan dito. At ang parable, hindi naman nakafocus sa pagkukumparahan kung gaano karami yung natanggap nila or kung gaano karami na palago nila. Mamaya, we will see kung anong bang focus nito. Sabi doon ng master, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master." Okay? So, ulitin ko lang, yung expectation ng master ay para gamitin nila ito at palaguin. So, nung nagbigay yung master ng resources, ng talents, ito'y pera, di ba? Yung talents ay hindi ito yung skills na marahil naiisip natin. Talents is more of money, resources. So, in-expect ng master na itong talents na ito ay pag binigay sa kanila, ito'y lalago. Ito'y mag-grow. At para sa pagbalik ng master, nag-grow nga. Masumpungan niya na yung mga nakatanggap ng talent ay mag-grow in their talents. While yung isa naman, pagdating nung isa, sabi sa verse 24, "He also who had received the 1 talent came forward, saying, 'Master, I know you to be a hard man, reaping where you do not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground, and here you have what is yours.'" And at that moment, pero bago tayo pumunta doon, gusto ko munang dahan-dahanin natin yung sinabi nung servant. Sabi ng servant, "Master, alam kong medyo ka na tao eh. Ikaw ay nag-aani sa mga hindi mo tinaniman. Parang medyo nandadaya, no? Sa parabola naman ni Jesus to, diba? Master, alam ko na ganito ginagawa mo. Ikaw ay kumukuha ng mga harvest doon sa mga hindi mo naman tinaniman. Natakot ako. Kaya yung pera na binigay mo sa akin, yung resource na binigay mo sa akin, tinanim ko na lang sa lupa. Kasi baka mamaya huntingin ako. Yung master mo, kinuha niya to sa lupa, hindi kanya. So yung servant, takot ako. Tatanim ko na lang to. Diba? Nakikita niyo? Itong servant na ito ay meron siyang reasons. Pwede natin sabihin, parang di naman mali. Natakot siya eh. Kasi yung master niya, sabi doon, hard man. Malupit na master. Pero ang sabi ng master sa kanya, "You wicked and slothful servant. You knew that I reap where I have not sown, and gather where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was owed with interest." Sabi ng master, alam mo pala eh. Alam mo pala itong ginagawa ko na hindi maganda. Sabi natin hindi maganda. Kasi, ito naman, di ba? In terms of this parable. Alam mo pala ang ginagawa niya, dapat sana binigay mo sa mga bankero, sa mga nagfi-finance. Sila na lang dapat nagpalago. Nakuha ninyo? Sabi ng master, "You wicked and slothful servant." Sabi sa verse 28, "Sige, take the talent from him and give it to him who has 10 talents. For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he was will be taken away. And cast the worthless servant into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth." So anong tinawag sa servant na ito? Wicked, slothful, worthless na servant. Pag sinabi natin wicked, di ba? Applicable itong para sa mga talaga sobrang parang malala yung kasalanan. Ano? Wicked, pag iniisip natin, ang idea natin is very immoral na tao.
Pag sinabi natin wicked ay yung kapag natin sa isipan, sobrang makasalanan. Sobrang laki ng karumihan. But this one, kung mabasa ninyo yung parable at intindi na maigi, itong master, tinawag niya ang kanyang servant na wicked. You wicked and worthless servant. Bakit niya tinawag itong servant ito na wicked? Na masama, na sobrang ubod na sama. Because, sabi sa verse 30, he is a worthless servant. He is a worthless servant. Ano ba ginawa ng servant na ito? Wala naman siya ginawa. Diba? Wala siyang ginawa. Double meaning yun. Wala siyang ginawa na kakaiba. Hindi naman niya ninakaw yung pera. Right? Hindi naman niya pinampusta. Hindi naman niya nawala yung pera. Hindi niya binigay yung pera sa kung kanino man. Hindi niya pinamani laundering yung pera. O sa uso sa ating panahon ngayon, nilalagay sa bagahe yung pera. Hindi naman niya binigay sa bagahe yung pera. At nilagay sa bahay ng mga politiko. Yung pera ay nandyan. Ano ba ginawa ng servant na ito? Para tawagin siyang wicked. Wala. Wala siyang ginawa. He did not do anything wrong. It seems, no? It seems na wala naman siyang ginawang mali. However, that fact na ang taong ito ay walang ginawa, kaya siya tinawag na wicked, worthless servant. Because, ang problema ay, itong supposed to be na servant, he does not serve his master. You are a servant. At kapag ikaw ay servant, you are after the interest of your master. Tama ba? However, itong servant na ito, kahit nasabihin natin yung reasons niya valid, natakot ako eh. Baka huntingin ako ng pulis kasi yung mga kinuha mong resources hindi sa'yo. Pero, tinawag siya ng master, you worthless servant. You wicked servant. At sabi pa sa verse 30, doon ka sa kadiliman where there is weeping and gnashing of teeth. Why? Bakit? Bakit siya natawag na worthless? Because he is not after the interests of his master. Naturingan ka pa namang servant, but you are not after the interests of your master. At sabi ni Jesus, that will be the kingdom of God. Magiging ganyan din sa panahon, sa dulo ng mga panahon. Naturingan ng servant, pero not really after the interests of his master. That's the root problem. Hindi highlight yung problema ng master, no? Minsan nga, di ba, ina-equate natin sa Jesus yung master. Hindi highlight dito yung mga ginawa ng master. Reasoning lang yun ng servant. Reasoning na, ito kasi yung ginagawa mo. Ito. Ang focus dito is that you are a servant. At merong in-entrust sa'yo, may mga binigay sa'yo, may mga pinagkatiwala sa'yo yung master mo. Pero itong servant na ito, instead of serving his master's interest, anong ginawa niya? He serves his own. Ito yung naiisip kong idea na pwede natin gawin kasi nakakatakot si bossing. Tatanim ko na lang to. Si boss hindi siya sumusunod. Tatanim ko na lang to kasi baka mamaya mahuli kami. He is not after his master's interest. He does not care dun sa interest ng kanyang master. At doon, sa ganung kalagayan, natawag siyang wicked, worthless. Kasi anong worth niya kung hindi niya ginagawa ang dapat na role niya sa kanyang master? Right? Kaya siya natawag na worthless. Walang halaga.
Dahil anong role niya, kung tatawagin siyang servant, kung tatawagin siyang, sabihin natin, gamitin natin yung word na slave, kung tatawagin siyang slave, pero he does not serve. Para saan pa ang servant? No? Para saan pa yung role mo na servant if you do not serve the interests of the master? But rather, this servant serves himself. Ano pang tawag sa kanya? Slothful. Slothful. Itong servant na to, hindi naman talaga siya particularly tamad, na in a sense na walang ginawa na, ito natin, basta natin, nagtanim pa nga siya nagbungkal pa nga siguro nakakapagod din magpala ng mga pera no? Diba? Hindi naman siya tamad na nakahilata lang. No? Sabi dito, nagpala pa nga siya Grabing effort naman nun. Dapat iniwan na lang niya, tiniwangwang na lang niya sa daan para... Hindi siya yung tamad na, in a sense, we think na parang paabayaan lahat. Sa sipag pa nga ng servant na ito, nagpala pa, tapos tinanim yung ano, tapos nung pagdating ng master, binungkal niya ulit. Sipag. Pero tinawag dito na siya ay slothful. At gusto kong dandahanin, bakit tinawag siya na slothful? Diyan papasok yung term na nilagay ko dito, pangalawa, spiritual apathy. Alam niyo yung apathy, ibig sabihin nun, kung pamilya kayo sa salitang empathy, di ba yung empathy yung parang may simpatya, naaawa? Sympathy. Empathy yung parang may naaawa ka, nag-care ka sa sino man. Yung opposite nun yung apathy. It means, I do not care. I don't care. Ang apathy, ibig sabihin nun, it lacks concern. It doesn't have the interest, or it doesn't have any interest. Wala siyang enthusiasm. Yun yung definition sa dictionary. At kapag sinabi na spiritual apathy, ibig sabihin nun, wala siyang concern, o walang care, o walang interest, o hindi niya sinusunod yung interest ng mga bagay na spiritual. At itong servant na ito ay naging slothful, hindi dahil siya ay nakatiwangwang lang, na wala siyang ginawa doon sa pera, pinabayaan lang niya yung pera sa daan. In a literal sense, siya ay naghukay pa nga itananim pa yung pera. Di ba? At nag-effort pa siya, at sinabi pa niya sa master, proud pa nga siya Master, kilala kasi kita, kaya ganito ginawa ko. Hindi siya yung tamad na iniisip natin sa panahon natin ngayon. But he was called slothful because he doesn't care sa interest ng kanyang master. He thinks only about himself and therefore doing only what he thinks is right. Iniisip niya, ito yung gusto kong gawin. I do not care sa interest ng aking master. I do not care sa gusto niyang gawin. Ito na yung naiisip ko na idea na dapat kong gawin. At therefore, yun yung kanyang ine-execute, ginagawa. Isa pang halimbawa, di ba, sa panahon natin ngayon, uso yung mga kabataan na tulad ko, tamad. Paano natin bata, tamad. No? Nagagalit yung mga nanay, nakahilata ka na lang dyan. Nag-phone ka, nagbabrowse ka, nag-computer ka, nag-games ka. Ang tamad mo naman. Sabihin ng magulang, ang tamad mo naman. Pero yung tamad na yun, di ba, daming ginagawa, naglalaro, nag-computer, nagbabrowse, nanonood ng TV. In a literal sense, hindi siya yung walang ginagawa talaga, di ba? Marami siyang ginagawa. Pero, ang kanyang ginagawa ay hindi after sa interests ng kanyang magulang. Kaya ang sabi sa kanya ng magulang, Nak, ang tamad mo naman. Nakuha na nyo? Maraming ginagawa yung bata. O, kung may anak po kayo, na nagbabrowse lang sa bahay, pag-uwi sa bahay, nasa church tayo ngayon, di ba? Pag-uwi sa bahay, yung diretso TV, or diretso computer, diretso phone, di ba? Tapos, pagka nakita mo, maraming kinakailangan ayusin sa bahay, linisin. Tapos makita mo yung anak mo, nagbabrowse, nagko-computer, nanonood lang, nag-TikTok. Nakantamad mo naman. Ay, tulungan mo nga ako dito.
Hindi dahil wala siyang ginagawa. Dami nga niyang ginagawa eh. Dami nga ginagawa eh. May mga palasagot na mga bata, anong tamad? Ang dami kong ginagawa kaya. Pero, come to think of it, kaya siya nabansagang tamad, hindi dahil sa wala talaga siyang ginagawa at all. Pero, ang kanyang ginagawa ay hindi after doon sa interests ng household, sa interest ng mga pamilya. Ang daming kinakailangang ayusin, linisin. Ito yung makakabuti sa loob ng household na ito. Maging maayos yung bahay. Pero yung tamad na bata, he doesn't care. Nakuha ninyo? He doesn't care. Sa mga mag-asawa na dito, di ba? Ayaw nyo na magulo yung bahay. Ayaw nyo na pangit yung bahay. Kailangan linisin. Kailangan ganito. Kailangan iskasuhin. Tapos, paano kung mag-asawa ka na yung wala talagang pake sa linis, sa hugas? Masasabihan tuloy siya na tamad. Not necessarily dahil wala siyang ginagawa or nakahiga lang, yung parang, tawag nga nila, termino nga nila doon, couch potato. Yung talagang nakaupo lang na parang walang ginagawa. Yung mga taong ito, may mga ginagawa sila. But it's not after the interest of the household. Nakuha ninyo? It's not after the interest of the household. Kasi sa atin ng mga anak, ano bang interest ng household? No? Kaya tayo nasabihan na tamad, hindi dahil wala tayong ginagawa sa bahay. Sabihan mo akong tamad, nagtatrabaho naman ako. So, hindi ganon. But rather, there are also interests of this household na kailangan mo rin mapunan. Okay? Nakuha ninyo? Nakuha niyo yung idea? Kaya sinabihan na tamad ang isang tao, and even itong servant na ito, kaya sinabihan na tamad, it's because you're not doing what I expected you to do. Hindi mo ginagawa ang expectations ng household na ito. Hindi mo ginagawa ang expectations ng tahanan na ito. At may karapatan ang master na sabihin ito sa kanyang servant. Dahil servant nga siya. Di ba? Usually, ang mga servant, it's either pinagbili sila sa panahon dati, binibili itong mga taong ito just to serve sa mga masters, or sila ay lumaki na doon sa servant na household. You see, meron silang responsibility. At dapat na itong slave na ito or servant na ito ay gawin yung interest ng kanyang master. However, hindi niya ginawa. Kaya natawag sa kanya, worthless, wicked, slothful, tamad na servant. And that is because that servant doesn't care sa interest ng master. Kung may matawag tayo na tamad sa inyong mga bahay, it's simply because that person doesn't care na magulo yung bahay, doesn't care kung ang kalat-kalat. Diba? Doesn't care kung may nahugasan na ng mga plato, doesn't care kung meron na makakain. Little to no care. Yun yung mga nababansagang tamad. No? Meron din yung tamad maligo. Little to no care sa sarili. Tamad matulog. Huwag lang yung tamad gumising. May mga tamad din gumising eh. Gising na pero tulog pa rin. Tulog-tulugan. Mahirap yun. Hirap gisingin yung tulog-tulugan. Matamad gumising dyan. Gising-gising Pero meron na rin yung tamad matulog eh. Bago na rin yan. Talagang kakatitig sa mga bagay sa gadget. Tamad na matulog. Tamad kumain. Meron din yung tamad tumigil sa pagkain. Bakit? Hindi dahil wala silang ginagawa. Di ba? Yung tamad tumigil sa pagkain. Daming nga niyang ginagawa eh. Pero bakit siya tamad? Kasi he doesn't care. He doesn't care. Yung tamad gumising sa umaga, wala naman siyang gagawin, di ba? Halimbawa,
course, sa atin. Pagka Sabado, mostly sa atin. Ako, sa corporate, Sabado, walang trabaho. Kapag Sabado ng umaga, iniisip ko lagi mag-jogging ako. Pero kung minsan, tamad gumising. Tamad gumising. Pagod. Sabi natin talagang patay yung katawan. Pero some of the time, pwede natin sabihin din, internalize natin sa ating mga sarili, I don't care that much. Pwede ko sabihin na sa sarili ko na, parang I do not care that much kung mag-jogging ako o hindi. Nakuha ninyo? Parang, I do not care kung jogging ako ngayon siguro pwede ko nang bawiin bukas or sa susunod na araw But if I care that much para mag-jogging sa araw na yun, kahit na madaling araw, mag-prepare na ako. Nakuha ninyo idea? Yun yung tinatawag nating mga may sipag, no? Yung mga may sipag, dahil ayaw mo na makalat sa bahay, you care na maging maayos yung bahay mo, lilinisin mo. At yun yung mga tinatawag natin na may sipag. Diba? Sipag mo naman, naglilinis ka pa. Sipag mo naman na unti lang wala namang bisita kung magwalis ka, pati yung alulod, binawalisan mo. Diba? Yun yung mga tawag natin masipag. Nakuha ninyo? Because these persons care. Diba? These persons care sa bahay. Care sa household. At ibabalik natin sa mga spiritual na bagay, yung mga tamad sa spiritual, yan yung tinatawag natin na termino na spiritual apathy. They do not care sa mga bagay na spiritual. Kaya sila spiritually tamad. Whereas, those people that care sa mga spiritual na bagay, sila yung mga masipag, spiritual na mga masipag. Because they care. They care for the church. They care sa mga ministry. They care sa mga gawain. Kaya sila spiritual lang ang sipag. Diba? And the opposite, if we do not care, if we have little care sa mga bagay na ito, ng mga spiritual, mababansagan kang spiritual, slothful. Basically, merong nais ang Diyos para sa atin na gawin natin. Of course, tinawag tayo, di ba? Tinawag tayo na bride ni Kristo. Tinawag tayo na anak ng Diyos. Pero may mga expectations pa rin ng Diyos. Alam naman natin, pangyayari sa pangaral, wala namang hinahanap ang Diyos sa atin. And yet, just like a normal bridegroom sa kanyang bride, merong expectations. Diba? Tama, agree kayo na wala namang hinanap ang Diyos sa atin para ibayad sa ating mga kaligtasan. Tama? Binigay ito ng Diyos, sabi doon, grace as a free gift na pinagkaloob sa atin. Wala siyang hinahanap. However, meron siyang expectations. Just like a bridegroom sa kanyang nobya. May expectations. Siyempre, expect ng Diyos na magiging tapat ka sa Kanya. At kapag hindi ka naging tapat sa Diyos, mauuwi sa paglayo. Right? Alam nga naman, hindi ka tapat sa Diyos, pero okay pa rin sa Diyos. No! Hindi pwede. Sabi nga niya sa Romans, di ba? Nandito na nga ang biyaya. Magpatuloy pa rin ba tayo sa kasalanan para ang biyaya ay mag-abound? No! Huwag naman mangyari. Expectations kasi ng Diyos. Hindi naman ito yung parang kinakailangan nating parang kabayaran sa ating mga kaligtasan. But if we say na ang ating Diyos siyang ating bridegroom, and of course ilang pang mga analogy, no? We say that the Lord is our master and we are His servants, di ba? Applicable naman both yung analogy na yun, hindi naman yung kakontrahan. The Lord, He is our Lord, our master. And we are His servants. So, ibig sabihin, may expectations ang Diyos. Yung mga bagay na Kanyang sasalitain, yun yung ating gagawin. Tama? Yung mga bagay na Kanyang sasalitain, yun yung ating gagawin. And basically, ang Diyos, binigyan tayo ng purpose. Things to do. Listahan. Binigyan tayo ng listahan na ito ang dapat mong gawin. Anak ko, my servant, my bride, my child, binigyan tayo ng banal na kasulatan. Ito ang dapat mong gawin. Ito ang huwag mong gagawin.
And of course, pinapadala ng Diyos ang kanyang sweet spirit to remind us, to give us things na dapat natin gawin. Na may inspiration, may pagbatak ang Diyos, ang daming paraan na ginawa ng Diyos para ipakita sa iyo, sa ating lahat, yung mga bagay na dapat natin gawin. At yung mga bagay na hindi dapat natin gawin. Tama? So marami ng paraan na ginawa ang Diyos. At yun yung tinatawag natin na God's will. Yung kagustuhan ng Diyos. Meron siya kagustuhan din. Kung paano tayo may mga kagustuhan, may mga ayaw, it's the same thing with God. May kagustuhan din siya na gawin natin. At huwag gawin. At yun yung kinakailangan nating alamin, di ba? Having a relationship with God, doon mo malalaman yun anong mga gusto niya, ayaw niya, doon mo maintindihan ng gusto. Right? At sabi doon, meron siya mga bagay na pinapagawa sa atin, may mga bagay siya na kagustuhan, may mga bagay siya na ayaw. At kung babalik tayo sa ating pinag-uusapan, ano ba ang dahilan kung bakit ang servant na ito natawag na slothful? Hindi siya nagke-care doon sa kagustuhan ng kanyang master. At sa ating panahon ngayon, unfortunately, sometimes we don't care kung anong gusto ng ating master. Even though we perform sa ministries, we lack care dun sa mga interests of God. Nabanggit nga ito ni Brother Branham as doing God a service without His will. Diba? Hindi naman gusto ng Diyos, gawa ka ng gawa. Hindi naman gusto ng Diyos, serve ka ng serve. Yun ay delikadong kalagayan, mga kapatid. Imagine mo, all of this time you thought, by giving your life sa ministry, by performing sa pagtugtog, sa pag-awit, o sa pa mga ministry sa loob ng church, you thought you are giving service sa Diyos, pero hindi pala. Nakakatakot yun. Yun yung sinasabi sa Bible na kakatok sa Diyos. Lord, gumawa kami ng ganito sa iyong pangalan. Gumawa kami ng pagpapagaling. Gumawa kami ng pag-exhort. Gumawa kami ng pagtugtog sa iyong pangalan. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, sino kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Umalis kayo sa aking harapan. Hindi ba nakakatakot na kalagayan yon? At mga kapatid, kung hindi tayo mag-iingat, magiging slothful tayo in a sense na wala tayong care. Walang care talaga sa gusto ng Diyos. Kahit nagawa ng gawa sa ministry, active mag-perform sa pagkanta, pero you do not care what God wants. Merong detachment para hindi ka connected doon sa boss mo, sa master mo. Gawa ka lang ng gawa na ito kasi yung iba ginagawa din. No? Kumakanta din sila, so ako kumakanta rin. Knowing that, akala mo ito yung magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. But of course, it will not glorify God if God doesn't want you to be there. Right? At dinadahan-dahan natin yung definition of slothful because gusto ko ipakita sa inyo na back in the classical ages, itong slothful, ganyan yung meaning. Ang tawag dyan dati ay acedia. A-C-E-D-I-A. Ewan kung may mga familiar dito sa mga Catholic teaching. Nabasa ko lang po. Hindi ako Katoliko. Pero nabasa ko lang. When they say slothful, hindi ito yung parang nakahilata lang. Ang tawag na dito ay acedia. Spiritual apathy. Ibig sabihin, kaya sila kukupad-kupad kumilos, kukupad-kupad gumalaw because they do not care about the spiritual things. Kaya sila hindi willing mag-participate sa ministry, hindi willing mag-perform, or kahit na willing sila mag-perform and yet hindi nila inaalam kung anong interest ng Diyos. Kaya sabi nila dati, yun ay isa sa mga deadly sin na slothful. Akala niya gagawa siya, busy siya sa maraming mga bagay, pero hindi na pala to after ng interest ng kanyang master. So, nakuha nyo na? Kanina, ititignan natin, parang wala namang sense na ilagay yung slothful sa deadly sin. Pero yun pala ibig sabihin.
asidia. Meron kang parang lack of interest sa mga bagay na makalangit. Hindi ka nag-contribute sa church, hindi ka tumutulong sa church because you don't have an interest. And for them, sa mga Catholics, that's dangerous. And for us also, we believe, yung ganong kalagayan ay nakakatakot din. Even si Brother Branham ay nagsabi nun, huwag tayong malagay sa ganong kalagayan na gumagawa sa Diyos pero hindi naman nakabigay ng kaluguran. Oh? At mas nakakatakot na kalagayan yung mga ayaw talagang tumulong. Ayaw mag-contribute sa ministry. Mga kapatid, do you love the Lord? Do you love the Lord? And do you love this church? Huh? Do you love this ministry? Amen. Then, I hope and I pray we have a concern sa mga bagay na patungkol sa Diyos, patungkol sa church, patungkol sa ministry. Because that's what love is. Ang spiritual apathy, it is a condition na asidiyan tawag nila dati. They lack concern towards the things of God. Lack of attention sa pag-nurture ng relationship with God. Kulang. Kumbaga, ito yung tinatipon natin na stagnant. May laman nga yung tubig, may laman yung sisidlan, pero hindi springs of life. May level lang, stagnant siya. Itong asidia or yung spiritual apathy, ito'y condition na kung saan, even sa mga churches or sa mga tao sa loob ng church, kumbaga kahit na-attend sila regularly or na-attend sila daily, pero yung care nila is not about the cares of the Master, but about the cares of this world. Matanong ko kayo mga kapatid. Tinanong ko rin ito sa mga youth ses last Friday. Actually, ito yung pinag-usapan namin last Friday. Pero matanong ko kayo ngayon. Ilan sa inyo nag-fasting? Nag-fasting pa rin. Di ba alam natin na ang fasting ay nakakalugod sa Diyos? Do you agree? Do you agree? Tama ba ako? Yes, we agree on that. Unfortunately, we don't do it as much. No? Kahit ako, personally, kailan ba ako huli nag-fasting? We know na kalooban ng Diyos ito. We know na gusto ito ng Diyos. And dahil siguro may mga reasons tayo. Of course, busy sa trabaho, busy sa pag-aaral, busy sa maraming gantong ganyan. We have so many reasons para i-counter yan. Brother Tim, hindi mo alam, busy ako. No? At hindi naman magmamalaki sa inyo kahit ako rin naman. Pero deep down, kung mag-internalize tayo, mag-iisip tayo, we can say na probably nagkulang tayo sa care about this type of ministry. Fasting. Nagkulang tayo sa pag-care dito sa fasting. Siguro panahon na rin para alagaan natin to. Baka kinakailangan natin mag-fasting mga kapatid para maging regular tayo mag-fasting. Ipag-fasting natin natin mga sarili para mas mag-fasting pa ako even more. Diba? Pag-fastingin natin na mag-fasting tayo. Nag-joke ako pero it's a reality sa ating panahon. Reality na sadly we lack that deep care about this fasting. There is no enthusiasm na mag-fasting. There is no motivation para mag-fasting. Because lahat naman tayo ay gagawa kapag may motivation, kapag may mag-motivate sa atin, fasting tayo, brother, fasting tayo, sister. Of course, we will try to participate. Pero yung ating internal ba na sarili, parang there is a disconnect. Kasi alam natin sa Banal na Kasulatan, ang fasting nakakalugod sa Diyos. Kung may mga pangangailangan kayo, sabi nga sa Bible, diba? Kung may pangangailangan kayo deeply, mag-fasting kayo. At baka sumagot ang Diyos sa inyong mga pangangailangan. And yet, kulang tayo, mga kapatid. No? Do you agree? Kulang tayo.
And probably deep down, yung care natin sa fasting ay nawala. And Lord, tulungan mo kami. May balik yung care na ito sa pagpa-fasting. Tulungan mo kami, Lord. Kasi I myself, even I, hinahanap ko rin, tinatanong ko rin, wala bang motivation? Kasi nabasa naman sa Bible na ito'y mahalaga. Wala bang enthusiasm ang nag-fast? Biro ko nga sa mga kabataan, baka fast eating lang tayo lagi. Mabilis ang kain. Wala nang fasting. Come to think of it, no? At baka yung mga bagay na nabasa sa Bible ay hindi na natin nagagawa because we lack the care. Lahat tayo guilty dyan. Sa prayers, I hope naman ilan sa atin dito lahat nananalangin pa rin tayo. Pero kung may mga kulang na sa prayers, bakit? Gagamitin ko yung term, bakit tinatamad sa panalangin? Hindi dahil naman sa tamad kayo in a sense na wala kayong ginagawa. Alam kong busy kayo sa trabaho. Pati ako, busy rin sa trabaho. Sa mga pag-aaral, sa mga businesses, busy tayo lahat. Tamad kayo in a sense na hindi dahil wala kayong ginagawa. Tamad tayo in a sense na hindi dahil wala tayong ginagawa. But, nagiging tamad tayo because yung care natin dun sa specific na bagay na nais na gawin ng Diyos, nais ng Diyos na gawin natin, hindi ito nagagawa. Kaya nagiging tamad. Yung slothfulness ay nag-a-arise. Anong dahilan? Spiritual apathy. Disconnect. Lack of care, lack of concern. Bukas na lang mag-pray. Kaya nga meron nga ilang mga doomsday preacher o napainggan, sabi nila, paano kung bukas? Rapture na. Paano kung mamaya? Rapture na. Tama naman din yun, di ba? Paano kung mamaya? Rapture na. Kung bukas ka pa mag-pray, wala na. Paano pala kung yung prayer na yun na ipag-pray mo sana, yun yung kinakailangan pala ng Diyos para ikaw ay totally ma-renew, ma-restore, malinis, maugasan. Paano kung bukas ka pa nag-pray tapos rapture pala kinagabihan? Hindi ka nakasama. Right? Sometimes, deep down, we lack the care. Nauubusan na yung enthusiasm sa mga bagay na makalangit. Katulad sa Revelation chapter 3, sa mga youths, dinaanan ko ito. Yung lukewarmness na kalagayan. They do not care about God. Mayaman na sila sabi nila dun. Satisfied na kami. Napuno na kami sa mga bagay na gusto namin mapuno. At lahat naman ng resources na yan ay galing sa Diyos. Remember, itong Laodicea ay church ito. Existing church ito na probably sa panahon nila Pablo, ganyan din kalagayan nila. Just like sa panahon natin na church age ng Laodicea. No? Kalagayan ng church na Laodicea sa panahon ni Pablo, mayaman sila. At church ito na natayo ni Pablo, sabi nila, mayaman na sila, I don't need anything from you, Lord. Probably nagpasimula sila sa gawain Lord, ikaw lang makapag-supply sa pangangailangan, pero nung yumaman na sila, wala na. Yung interest ay nawala. At sa Bible, naihula yan. Na ang sabi doon, dahil, Matthew chapter 24, verse 12, because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. No? Yung lawlessness ay sumasagana. Maganda yung term na lawlessness. Kasi, ibig sabihin ng lawlessness, they disregard yung laws. May mga kautusan, may mga nakasabi, may mga bagay na ayaw at gusto ng Diyos. And yet these people, they do not care. They disregard it. Sabi dito, because lawlessness will abound, yung pag-disregard sa gusto at ayaw ng Diyos, ang pag-ibig ng marami. Hindi lamang ito pa nagpatungkol sa labas ng church. Even sa loob ng church, pag-ibig ng marami, kung hindi natin babantayan, it will grow cold. Right? Even sa loob ng church, that love can grow cold. At ibig sabihin ng grows cold, hindi yan yung basta biglang malamig na agad. Unti-unti yan.
Ang kaaway, kung gumawa, slowly, pero surely. Kung hindi babantayan. Ano? Kung hindi babantayan, slowly yan, but surely. Pero maraming salamat, ang Diyos ay maaga parati. Mabagal ang kaaway, pero ang Diyos, quick and powerful. Kaaway slowly but surely eh. Pero ang Diyos quick and powerful. So wala siyang talo doon, wala siyang palag doon. Makapangyarihan ang Diyos. However, kung natin babantayan, dahil nga sa pagsagana ng disregard ng kautusan. Ano ba yung mga kautusan? O sabihin natin, o yung mga bagay na ito na sinabi ng Diyos na gusto niya, mag-pray kayo. Sometimes we disregard it. No? Watch and pray. Sometimes we disregard it, Lord, pagod ako, bukas na lang po. Lord, maraming pinagdaanan, bukas na lang, di mo na ako atin, Lord. We disregard yung what God wants. At ano nangyayari doon? Anong resulta? The love will grow cold. Unti-unti. Sabi ko nga sa mga youths, yung mga kasalanan, sa una lang yan yung sobrang guilty. Pagkatagal-tagal na nauulit yung kasalanan, nawawala yung guilt. Kasi yung pag-ibig ng lamig na, namanhid na. No, marahil sa una, kapag dumampot ka ng, or kapag ka na-commit ka ng, sabi natin, dumampot ng sigarilyo, sa una, guilty ko, oh, I have done something wrong. Pero katagtagalan, kapag nasanay na, wala na. Nagtatago na, nililihim na. Right? Because the love grows cold when lawlessness abounds. Sabi ko na sa mga kabataan last Friday, ito gusto ko rin iwan sa inyo. Pagdating sa worship, paano ba tayo mag-worship sa Diyos? Gusto niyo bang pagpalain tayo pag nag-worship tayo? Huh? Gusto niyo bang pagpalain ng Diyos? Pero actually, when we worship God, ang sabi niya, ang hanap niya ay mga worshipers in spirit and in truth. What God wants is para tayo ang magbigay ng pagpapahala sa kanyang pangalan. No? What God wants is for you to give glory to Him. Give glory to our Lord Jesus. At sabi doon, kapag tayo nagpuri sa Diyos, magbigay tayo ng kaluwalhatian sa Kanya, sabi sa kasulatan, bilanggitin kanina, He inhabits the praises of His people. Nananahan siya sa mga papuri ng Kanyang mga banal. So ano dapat natin gawin? Hanapin natin yung gusto at nakakalugod sa Diyos. Tama? Hanapin na nakakalugod sa Diyos. Tinan niyo si Cain at si Abel. Di ba? I am sure, bagaman hindi nabanggit, pero in-instructan sila ni Adan. No, hindi naman sila pinabayaan lang ni Adan na lumaki. Nag-instruct yun si Adan. Ito, this is what is pleasing to God. At si Abel, naghandog siya ng sacrificial lamb para maging kalugod-lugod sa Diyos. Pero ito si Cain, dahil siya ay hardinero, siya ay gardener, he wants to do an extra step. Hinandog niya yung mga fresh fruits niya. Hinandog niya yung mga fresh na mga harvest niya sa kanyang gulayan. And what happened? God is not pleased. Ang usok ay hindi pumailan lang sa presensya ng Diyos. Wanna know why? Because that's not what God wants. Hindi gusto ng Diyos. Mga kapatid, may gusto ang Diyos at may ayaw ang Diyos. At ang worship ay hindi dapat nakadepende sa gusto natin o sa gusto ng sino man. Dapat nakadepende ito sa gusto ng Diyos. Para siya ay manahan doon sa mga papuri at pagsamba ng kanyang mga banal. May gusto ang Diyos na pagpupuri. Kaya nga may isang awit ang sabi doon, it doesn't depend on my circumstance, the strength of my heart and my voice. It doesn't depend on the way I feel. Why? Because there is something that God wants. Hindi naman yan nakadepend, hindi naman yan yung talagang kailangan sigawan o malakasan, but hanapin natin anong gusto ng Diyos sa ating mga pagpupuri, pagsamba sa araw na ito. Di ba?
Kanina nga may panawagan ng ating pastor, baka naman umuwi pa tayo na hindi natin nabibigay ang gusto ng Diyos. Mga kapatid, merong gusto ang Diyos sa pagpupuri at pagsamba. Hanapin natin yun at ibigay natin ang nararapat na pagsamba sa Diyos. Di ba? May gusto ang Diyos sa pagpupuri at pagsamba ng kanyang mga banal. That is worship. That is praise and worship. Hindi dapat nakadepende sa ating mga gusto. Pero huwag kayong mag-alala. Kung naghahanap kayo ng mga pagpapala, ang sabi doon, kapag nanahan ng Diyos sa atin, surely goodness and mercy will follow you all the days of your life. Hallelujah. So care about what God wants. Yan yung mag-iiwas sa atin para maging slothful. Si Cain, he doesn't care. Gusto niya ito ihandog kasi ito yung gusto ko. Ito yung fresh fruits ko. Bakit ako maghahandog ng tupa? This is what I want. At dahil doon, hindi pinanugdan ng Diyos ang kanyang handog. So mga kapatid, kapag maghahandog tayo sa Diyos, whether in ministry, in worship, care for what God wants. Hanapin natin ang gusto ng Diyos. At as much as we can, sa buong pagkatao natin, let's give what God wants. Kanina nababanggit din, for His pleasure, we are created. Now, for God's pleasure, we are created. Para sa kanyang pleasure, no? Kasiyahan. Nasiyahan ng Diyos na gawin ka at yung mga bagay na dapat ang gagawin, mga papuri, pasalamat, ay para din sa kanyang kasiyahan. Di ba? For His pleasure. So when we praise, when we worship, when we do ministries, it should be for His pleasure. Amen? It should be for God's pleasure. Hanapin natin ang pleasure ng Diyos. Hanapin natin ang gusto ng Diyos, mga kapatid. At yun yung ating gawin. And if you do that, if you have care and concern for that something that God wants, then may iwasan mong maging slothful. Because you know what God wants, that you will do. But when we lack care, yan yung tinatawag natin na panlalamig. When we lack care sometimes about what God wants. No? Of course, lahat naman tayo nanlalamig. At kapag sinabi natin nanlalamig, di ba yung nahihirapan magpuri, nahihirapan magpasalamat. However, we know that there is something that God wants from us, magpuri, magpasalamat, kahit na anong sirkumstansya. Pero, minsan, dito magawa. At lahat tayo aminado dyan. Lahat tayo ay magsasabi na kung minsan, dahil sa mga nangyayari sa ating mga buhay, mahirap magpuri. Doon, yun yung nangyayari. Sometimes, and this is a hard truth, pero sometimes, we put highly yung ating mga cares rather than what God wants. Nahirapan ako, Lord, ang hirap magpuri. God wants yung full force sa papuri para sa salamat. Lord, aking nararamdaman mahirap. At di ako magmamalakas sa inyo, aminado din ako dyan. Sometimes we care more about what we want rather than what God wants. Ano bang mga cause ng spiritual apathy? Una, kasalanan. Kaya tayo nadidisconnect, na hindi tayo nagkikare sa mga bagay na gusto ng Diyos. We do not care sa gusto ng Diyos sa ating buhay because we have sin in our life. Gusto kong punta natin Psalm chapter 51. Ito ay isa sa prayer ni Haring David nung siya ay nagkasala kay Bathsheba. At maganda yung prayer na ito at madalas natin itong kino-quote, inaawit pa. Sabi sa verse 10, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Sino ba may ganyang desire sa hapong ito? Cast me not away from your presence. Please, Lord, wag mo ko ilayo sa iyong presensya. Alam niyo ba, pag marumi ay nilalayo,
sa kapisanan ng mga banal sa panahon dati. Kapag may sakit kang leprosy, kapag may sakit kang kung ano mga bagay na nakakahawa, inilalayo ka sa kampamento. Kaya itong prayer ni Haring David, tinitreat niya yung kasalanan na parang sakit. Lord, wag mo akong ilayo, please. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. King James Version, ginamit yung with thy free spirit. Actually, yung word dyan, I want to emphasize that, yung willing, yung free. Sabi doon, yung word dyan na Hebrew is in a sense being available. A willing spirit, willing to be used, free. Kaya nung nanalangin si Haring David sa verse 12, sabi dito, Lord, restore to me the joy of your salvation and uphold me. Uphold me with a willing spirit. Kumbaga, bigyan mo ako ng isang willing na spirit. Kung isang spirito na free, isang spirito na malayang magpapagamit sa iyo. Kusa na spirito. Yan yung mag-sustain sa atin. Gusto niya, hindi yung stagnant na spirit, Lord, but a willing spirit. Isang spirito na laging willing gumawa ng iyong kalooban, willing na magpasakop, willing na gawin ang kalooban ng Diyos. Lord, uphold me with that free, with that willing spirit. At sabi sa verse 13, then I will teach transgressors your ways, and sinners will return to you. Gusto niyo ba mga kapatid, mabigyan kayo ng Diyos ng isang willing, free na spirit? I-uphold tayo ng Diyos with a willing spirit. Oh. Sabi ko nga sa mga youths din, and I would say din sa atin din ngayon, minsan kulang tayo dun sa pagiging willing. Pagiging proactive din. No? Kulang tayo pagiging proactive. May mga pangangailangan yung church natin. Praise God, salamat sa mga nag-repair ng church building natin. Salamat sa nag-repair sa CR sa lalaki. Pero at times, no? At times may mga pangangailangan yung church. And sometimes we are not that proactive enough to help the needs of the church. Kapatid, sinong gusto ng isang willing na spirit? Lord, nakita ko yung pangangailangan. Sisikapin ko makatulong by God's grace. Papaabot ko or kung kaya kong i-repair, i-ayos ko by your grace. Kulang tayo sa pagiging proactive. If we see the cares, or if we care for what God cares, if we care for what the church cares, if we care for what the ministry cares, at meron tayong ganyang pag-ibig, ganyang care sa ating mga puso din, at hindi tayo slothful, yung care na nararamdaman din natin, we do not, hindi tayo yung parang I don't care sa mga pangangailangan. I don't care kung may tulo dyan. Yan. I don't care kung sira yung pinto. By God's grace, alam ko, pinasagana ang inyong care and concern sa mga pangangailangan sa church. Na tayo ay tumutulong at sumusuporta sa panahon ng pangangailangan. Pero we need also yung pagiging proactive. Pag nakita natin yung pangangailangan, let's help na agad, immediately. Whether pangangailangan sa church building or pangangailangan sa labas, sa mga mag-i-invite, kakausapin. Challenge ko nga sa mga youth, maraming mga kabataan na lalamig ng hihina. Sinong dadalaw dyan? Sinong bibisita dyan? Kinakailangan ng mga proactive na mga puso na magsasabi, Lord, uphold me with a willing spirit. I'm willing to go everywhere you lead me. Because you want to do what God wants you to do. Isa pang bagay na symptoms or causes ng spiritual apathy is that meron tayong relationship with God pero hindi natin sustain. Kaya nga madalas sabihin ng ilan sa labas na sa sanlibutan, yung mga relationship sa una lang daw masarap pero pagkadating sa dulo parang boring daw. Because it does not grow. Hindi na susustain. At kung hindi tayo magiging maingat mga kapatid, yung relationship natin with God, baka ito mapabayaan.
At kung sa unang panahon, marahil sobrang care ka sa ministry. I care about what God wants. Purihin ng Diyos. Lawalatiin ng Diyos. Pero tatagalan ng lamig ng hina. You do not care anymore kung anong style ng papuri. You do not care anymore kung aatin ka ba o hindi. Di ba? Sa una lang masarap, pero pagkatagalan naumay, nasawa, napagod. What is that? Yan ay yung mga ganyang mga bagay ay ginalagay ng kaaway sa atin para yung care natin sa mga bagay na makalangit ay mawala din. Punta natin yung Revelation chapter 2, verse 4. Couple of verses, mga kapatid. Isang talata doon, isang sulat sa Ephesus, chapter 2, verse 4. Sabi ng Diyos dito, isulat mo ito, Juan, I have this against you, sabi ng Diyos sa church na Ephesus, that you have abandoned the love you had at first. Maganda yung pagkakatranslate sa ESV, no? Sabi doon, you have left your first love. Hindi, ang tinutukoy dito, o yung first love na tinutukoy dito ay hindi yung noun na first love. It's about, maganda sa ESV, malinaw na, you have abandoned that love. Yung pag-ibig na meron ka nung simula. Okay? Pag sinabi yung sa King James na first love, hindi nagpatungkol sa sino mang tao. Kasi first love, first crush, first ganito. But, ang nawala dito sa church na Ephesus, yung pag-ibig mismo. Yung pag-ibig ay kanilang, sabi sa ESV, inabandona. They abandoned the love na meron sila nung pasimula. Meron silang love na sobrang laki, sobrang ganda, sobrang malaking pag-ibig sa Diyos, sa ministry. Pero katagal-tagalan daw, sabi dito, inabandonan nila, iniwan nila yung pag-ibig nila. Kasi kung mabasahin niyo yung verse 2, sabi ng Diyos, I know your works, your toil, your patient endurance. You see, nagsisikap sila. Naglilingkod sila sa pasimula ng kanilang ministry. They are very active. They are patient. They endure patiently and bearing up for my name's sake. Pero, God has something against them. Kahit na sila nag-endure, umaattend ng church regularly, kahit na siguro nangangaral sila elsewhere, pero yung pag-ibig wala na. Iba na yung pag-ibig na meron sa kanila. Kahit na active sila mag-sermon, mangaral, active sa ministry, pero yung pag-ibig wala. Iba na. Pwede pala yun. Pwede yun. Yung pag-ibig mo ay hindi nakatulad nung una. Ano ibig sabihin nun? Nagkakaroon na ng disconnect to what God wants. Minsan baka hindi mo na nagagawa ang gusto ng Diyos. Imagine niyo itong church na Ephesus. Sila ay binigyan ng praise sa kanilang love and concern sa ministry. Ephesians chapter 1, quote ko na lang. Verse 15, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints. Imagine, na-praise sila ni Pablo. I know your love, I know your faith, I know your concern sa buong iglesia. Pero katagal-tagalan, after all that they have endured, yung pag-ibig ay nag-iba. Nabuo yung spiritual apathy. They do not really care anymore about what God wants. Gagawin lang nila to. Kung hindi na comfortable, hindi na nila gagawin. Yung pag-ibig ay nawala. Yung pag-ibig, nung una na meron sila, nawala. At marahil, mga kapatid, pwede rin natin itong gawing reminder, no? Matagal na tayo naglilingkod sa Diyos. Marami ng mga tao na lumipas. At baka ang ating mga paglilingkod naging boring. Or baka ang ating mga paglilingkod ay baka nawala na yung ating sight sa eternal purpose ng Diyos para sa ating mga buhay. Alam natin na pagtuturo ng Diyos, alam natin ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin, pero
we are not living in His power. We are not living with the love that we have at first. Anong solution? Anong pinayo ng Diyos sa kanila? Remember. Verse 5, remember, therefore, from where you have fallen. Repent and do the first works. Sabi doon, remember therefore from where you have fallen. I-consider ninyo kung gaano na kayo kalayo. Kung gaano na kayo kalayo, yung disconnect ko or disconnect natin sa Diyos. Gaano na ba kalayo yung ating relationship with God? Remember it. And then sabi dito, magsisi kayo, repent and do the first works. Gawin ninyo ulit yung panimulang gawa. Bumalik kayo sa unang pag-ibig. Balikan ninyo yung connection mo with God. Bumalik tayo sa connection natin with God. Marami dito sa atin gumagawa ng ministry, gumagawa na sa ministry. Baka, hindi ko man alam kung anong ang inyong kalagayan, pero baka, disconnected na with God. Very active sa ministry, very active sa service, very active to praise, to worship, pero hindi na alam kung anong gusto ng Diyos at ayaw ng Diyos. Diba nag-remind nga kanina sa mga musicians, be reminded sa ating mga musicians na tayo ay kumakanta, tumutugtog. Ang main goal pa rin ng pagkanta, pagtugtog natin ay to praise God, to glorify God. To express na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay karapat-dapat papurihan, luwalhatiin. Huwag na mawala yung care, yung concern para abutin yung kagustuhan ng Diyos. Kung gusto ng Diyos na magupuri sa Kanya ay sa Espiritu katotohanan, mga ministry workers, huwag tayong kakalimutan. Do your part with love, knowing what God wants. Alamin natin kung anong gusto ng Diyos. Huwag lang tayong gaganap, assuming na magugustuhan ng Diyos yung ating gagawin. Gumawa tayo na alam natin na ito'y palulugdan ng Diyos. Kaya nga, katulad ng prayer ni David, Lord, huwag mo akong ilayo sa iyong presensya. Renew me, restore to me the joy of thy salvation, and start again. Ilan sa atin dito nagkukulang na sa Bible reading, sa prayer. Yung dating unang-una, very active, very alive, very interested, mag-sharing, mag-usap. Pero ngayon, nanlamig, nanghina. Sabi ko ngayon, panlalamig na yan, baka yan ay signs, symptoms ng disconnect doon sa mga bagay, sa cares na makalangit. Baka we do not care enough sa mga bagay na makalangit. Mga kapatid, let's do the first works. Repent. Kung tayo nalalamig, nangihina na, at tayo ay para bang ginagawa na lang to out of routine. Repent and magpasimula tayo muli. Let's seek, let's find. Ano bang gusto ng Diyos? Sa mga pagpupuri natin, ano bang gusto ng Diyos para sa atin? Sa mga musicians, ano bang gusto ng Diyos? Sa mga backup singers, ano bang gusto ng Diyos? Hindi yung kung anong gusto natin. Hindi yung kung anong style ang gusto natin pagkanta. Sa mga worshipers, tayo lahat, ano bang gusto ng Diyos sa pagpupuri natin? Hindi dapat yung kung anong gusto natin or kung anong style na applicable sa atin. Mga kapatid, ito'y para sa Diyos, hindi para sa atin. Hanapin natin ang gusto ng Diyos. Hanapin natin ang gusto ng Diyos na pagpupuri, pagdakila pa, salamat. Hallelujah! Ano bang gusto ng Diyos? Hindi naman necessarily talagang ingayan, sigawan. Hindi naman necessarily sa bawat gawain, iyakan. Pero find what God wants. Huwag ka mauwi sa routine. Huwag tayo mauwi sa routine. Na-schedule tayo. Nakatayo lang tayo dito. Na-schedule tayo ay parang routine na lang ng ating mga buhay ang ministry. No! Find what God wants. And do your part sa ministry. Do your part sa kalooban ng Diyos. Mga worshipers, find what God wants. Have care on what God wants. Para hindi tayo maging tamad. Have care on what God wants.
At kung nakita mo ang iyong sarili na malayo na, go back to the first works. Kung nandiyan pa rin sa iyo ang binhi, you will know na there's something lacking. We lack it. Kaya mga kapatid, ang magagawa natin dyan, know, seek the kingdom of God, seek His will. Hanapin natin ito. Anong sunod? I-desire natin. Kapag nakita na natin kung anong kalooban ng Diyos, i-desire natin na maggawa ito. Pero hindi lang sapat yung desire. Dapat ginagawa din natin. Okay? Hindi lang sapat yung desire na, Lord, gusto ko makatulong sa church. Gusto ko makatulong sa ganito, sa ganyang mga bagay. Gusto ko, Lord, kung anong nais mo na paggawa sa akin, gagawin ko. Desire is not enough. Of course, maganda yan. Don't get me wrong. Maganda ang desire. You desire, sabi nga ni Pablo, mag-desire kayo ng mga good things. However, do something with that desire. Hayaan mo na mag-motivate yan para ikaw ay magsumikap na gawin ang kalooban ng Diyos. Gusto ko magbasa tayo ng isang talata, no? Unti na lamang po. About this desire. Kasi kung minsan, we all have desire, bubbling desire. May desire tayo ganyan, may gusto tayong gawin. Pero kulang naman na action. Kaya sabi sa Proverbs 21:25, sabi dito, the desire of the sluggard kills him. Puro na lang desire. Yung desire ng tamad, parang pumapatay sa kanya. Kasi lagi na lang siya nagda-dwell dun sa desire. Ano sabi dito? For his hands refuse to labor. May desire nga, pero desire ko magpatotoo. Pero we lack. We refuse to do the labor. Mahirap magpatotoo, mag-testify. Mahirap magpagamit sa ministry. Diba? Mahirap i-testify ang goodness ng Diyos. Pero huwag tayo maging tamad. Yung desire ng tamad, it kills him. For his hands refuse to do labor. Sabi dito, all day long he craves and he craves. Araw-araw na lang, gusto ko to Lord gawin para sa iyo. Gusto ko to ganyan. Gusto ko to ganyan. But it's not enough. Sabi dito, but the righteous gives and does not hold back. Ang mga sluggard, they crave, they desire day and night. Lord, this is my desire, this is my prayer. Maganda naman yun eh. Maganda naman may desire. Pero ang mga righteous, sabi dito, they give. Hindi lang basta nagde-desire, they do it. Hindi lang basta nagde-desire, they act. By God's grace, tumutulong sila. Pinibigay nila ang kanilang sarili sa Diyos. Desire nila makatulong sa gawain, then ginagawa nila. Desire nila manalangin na higit pa, then ginagawa nila. No? Alam ko lahat tayo, desire pa natin maging prayerful, maging Bible reader. Pero hindi makakatulong yung desire lang. Kinakailangan natin gawin, mga kapatid. Kinakailangan natin simulan. No? The righteous gives. Sabi dito, and does not hold back. Hindi siya pinipigilan ng kanyang sarili. Lord, ito ang gusto kong gawin. Ito ang ibibigay ko sa iyo. Lord, gusto ko magpuri. I do not hold back. I will give praise sa iyo. Hindi ko pipigilan ang aking sarili. Because this is my desire. At hindi lamang to basta desire lang. I will give praise sa iyo. How many among you magde-desire na gusto niya magpuri pa ng higit sa Diyos? Mga kapatid, ito na ata yung panahon para matigil yung desire lang. Give praise to God and do not hold back. Huwag mo pipigilan. Give Him praise. Give Him glory. Hallelujah. Hallelujah. Now is the time para hindi na lamang mag-desire. Malapit na bumalik ang ating Panginoon. Don't hold back. Give Him the praise. Hallelujah. Praise God. The desire of the sluggard kills him. Mahirap ang puro desire lang ng desire. Puro crave lang ng crave. But the righteous gives. Alam nyo, nakakapagod din naman yan. You give, nakakapagod yan. Pero alam nyo, sabi sa Bible, the love of Christ controls, compels him. Pablo na, pagod na yan mag-serve sa ministry. Sabi nga niya sa testimony sa Corinthians, shipwrecked.
twice, na hinahunting siya kanyang buhay. Marami siyang mga kasaganaan dati na wala na ngayon. Pero bakit siya nagpapatuloy pa rin? Sabi niya, for the love of Christ. Ang pag-ibig ni Kristo nagpupumilit sa akin. Wala akong magawa, pero ang pag-ibig ni Kristo na sa aking puso, yun yung nagpupumilit sa akin. Nangihina ako, nanlalamig ako. Ako ay malungkot, pero may pag-ibig ni Kristo sa akin. Kaya I will give praise, I will glorify, I will serve the ministry, because this is what God wants sa aking buhay. Ang pag-ibig ni Kristo ang magpupumilit sa akin. Hallelujah! At kapag ang pag-ibig ni Kristo ay nasa iyo, wala ka na magagawa. Hahatakin ka niyan. Where He leads, I will follow. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Kahit na mahina, kahit na maraming mga lapses, kahit na nalulumbay, nalulungkot. Oh, Lord, pagod na ako, Lord. Nangihina ako, Lord. Ang dami kong struggles, Lord. Pero may pag-ibig ni Kristo nagpumipilit sa akin. May Bible study sa Sabado. Hinahatak ako. Where He leads, I will follow. Hallelujah. Hallelujah. Maraming struggles sa buhay, maraming pains, maraming mga problema. Pero may pag-ibig ni Kristo. Ito ang gusto ni Kristo para sa aking buhay. Ano magagawa natin? Where He leads me, I will follow. Ang gusto ni Kristo, kahit na maraming pinagdaanan, ang gusto niya isang papuri na expressive. Ano magagawa ko? Where He leads me, I will follow. Ganyan ba ang inyong karanasan, mga kapatid? Ganyan ba ang ating karanasan? Maraming mga kahinaan, kalumbayan. Pero dahil may pangungusap sa iyong puso, if you have the love of Christ, where He leads me, I will follow. Praise God. Praise God. Sabi dito, the righteous gives and does not hold back. Nahihirapan man o pagod man, ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa kanya. Kaya hindi siya nagiging tamad. Meron siyang pag-ibig ni Kristo sa kanyang puso. Para maiwasan natin na pagiging tamad sa mga spiritual na bagay, have that love of Christ in your heart. Sabi niya sa Philippians chapter 3, siya na mismo ang magbibigay ng paraan both to will and to work for His good pleasure. Siya na gagawa ng paraan para magawa mo mismo. Imagine, binigay na niya lahat ng paraan para lang magawa mo ang kanyang kalooban. Ang gagawin mo na lang to say, yes Lord, be it unto me according to your word. Yun na lang gagawin natin, mga kapatid. Lord, be it unto me according to your word. Nung si Maria ay kinausap ng anghel, wala nang ginawang kahit ano si Maria. Wala nang siyang ginawang ano pang mga bagay. Ang sabi na lang ng anghel, itong gagawin ko sa'yo. Iniready na ito ng Diyos. Ito na ang plano para sa'yo. Ang sabi na lang ni Mary, be it unto me. Mangyari ang iyong kalooban, O Diyos. Mangyari ang ayon sa iyong salita. Hallelujah. At mga kapatid, ganun ang ating gawin. God has already prepared for you kung anong mga bagay na dapat natin gawin. All we need to do, be it unto me according to your word. Desire for what God wants. Hanapin natin ang gusto ng Diyos. Just like a good and faithful servant. Kaya nga, kung babalikan natin yung Romans chapter 12, magtatapos na po ako. Sabi dito, do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Kailangan natin ng zeal, mga kapatid. Huwag tayong kukupad-kupad sa zeal. We need that zeal. Yung zeal kasi yun yung mag-motivate sa atin. That is the love of Christ na nasa ating mga puso to motivate us to do what is best for the ministry, what is best for the church, what is best for God. Whether in worship, in ministry, in our roles sa church, even sa mga decisions sa labas, gagawin mo, ang sabi dun sa mga sulatan, di ba? For whatever you do, do it for the glory of God.
Because the love of Christ is in your heart. It compels you to do it. Ito ang gawin mo kasi ito ang kalooban ko, sabi ng Diyos. Ito ang gawin mo, ito wag mo itong gagawin. Oh, praise God. Be fervent in spirit. Maging maalab tayo in spirit. Serve the Lord. Huwag nating hayaan na yung mga bagay sa lupa ang mag-control sa atin. Nahihiya tayo. Alam ko marami tayong mahihain. Marami sa atin mahihain dito. Kahit ako mahihain din ako. But don't let shyness control you. Don't let weakness control you. Don't let sin compel you, control you. Don't let yung pagiging takot control you. Sabi doon, for God has not given us a spirit again to fear, but of power and of love and of sound mind. Binigay sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. And let that love control you. Let that love compel you. The love of Christ, mga kapatid. Kaya ang pag-ibig ni Kristo ang siya mag-control sa atin. Para ano? Para hanapin natin what is pleasing to God. What is acceptable to God. Hindi kung ano acceptable lang sa ating current na circumstansya. Ito, hindi ko muna nataas yung aking kamay. Kasi nanlalamig ako. Or many reasons, nahihiya ako. Don't let shyness control you. Let the love of Christ control you. Lord, I raise up my two hands. I jump for joy and gladness. Sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti sa aking buhay. Let the love of Christ control us. At ito ang maglilid sa atin sa mga dapat nating gawin, mga kapatid. Hallelujah! Kaya ang pag-ibig ni Kristo ang siyang manahan sa ating mga puso. Praise God. Sa pagkatapos, anong cure natin sa spiritual apathy? Hayaan ninyo yung pag-ibig ni Kristo manahan sa inyong mga puso. Para yung mga I don't care natin, I don't care kung anong style ng worship ko. Hayaan mo sila, sasabihin ni MC, oh, lakasan nyo naman yung tinig nyo, taas nyo naman kamay ninyo, kumanta naman kayo na maayos. I do not care. Ito yung style ko, ganito, tuod style. That is spiritual apathy. You do not care for the things of Master. You care for your own self. And yan ay mabigat. Ano? Mabigat yan. But, mga kapatid, there is a quick solution. Be filled with the love of Christ. Be filled with the love of Christ. And let the love of Christ control you. Let the love of Christ lift your hands up. Let the love of Christ ang siya magbigay sa iyo ng tinig to shout, to testify, to sing songs, to serve the ministry. Let the love of Christ give you strength para pumaroon sa Sabado, may Bible sharing. Let the love of Christ give you strength to prepare sa gawain. Let the love of Christ be in you, mga kapatid. At ito ang siyang sumagana sa ating mga buhay. Mga kapatid, maraming pangangailangan ng ministry. Sa youth ministry, sabi ko nga sa mga youths, maraming pangangailangan ng youth ministry. And in general, itong COTF, Church of the Firstborn sa Bulihan, marami itong pangangailangan. Mga brothers, mga sisters na kinakailangan, magtulong-tulong din dahil iisang tayong katawan lang kay Kristo, mga kapatid. Maraming pangangailangan ng church. At sino dito ang willing tumulong? Lord, katulad ng kay Isaiah, here I am. Send me, Lord. Use me, Lord. Nararamdaman ko ang nais mong ipagawa sa aking buhay. And I want to do your will. Sino may ganyang desire sa hapong ito? Hindi na tayo yung apathetic. Walang care. We don't care what God wants. We don't care. Ito yung style ng worship ko. We don't care what God wants. Ito yung style ng pag-handle ko ng ministry. We don't care what God wants. Wag ganun, mga kapatid. Pasaganahin tayo ng pag-ibig ni Kristo. Katulad sa Ephesus, Church of Ephesus, ma-remindan tayo, may our love be brought back to where it once was before. Ganda yung awit. Kuya Joey, back to my origin, ano? Back to where we once before. So na-realize niya, malayo na eh. Na-realize na may mga pagkukulang, pero
I want to be shining like a morning star. Back to our origin. What a good song. At naalala ko habang ako'y nagpe-prepare sa pagkatapos, any one of you familiar sa song? Lumang song din siya na sabi doon, My House is Full. Ewan ko kung familiar kayo. Isa itong reference sa isang verse din sa Bible. Sabi doon sa awit, kukwento ko na lang sa inyo yung awit. Sabi doon, parang masaya yung table. Masaya, there is peace, there is contentment sa table, sa pagkainan ng Diyos. Pinagpapala. At who would agree, pinagpapala tayo sa table ng Diyos. Ba? Pero sabi doon, yung Father malungkot pa rin. Kasi sabi sa chorus, My house is full, but my field is empty. Who will go and work for me today? Masyado nung masaya sa table eh. Pero yung fields, sabi ng Father, but no one would work in my field. Mga kapatid, if we have a connection with God, makikita natin yung care, yung concern, yung pangailangan. The field needs workers. And when we say that, hindi lang yan nagpapatungkol sa mga ministers, sa mga church workers. There's also field na may kinakailangan i-follow up. There's also a field of prayers. There's also a field na mga kapatid na mag-fasting. There's also a field na mga nanay, mga lola, mga ate, mga kuya, mga tatay na magiging example sa mga mas nakakabata who will work in the field of God. Bayaan na maging katulad tayo ni Isaiah, Lord, here I am, send me. At alam niyo yung sunod na talata doon? Ang sabi ng Diyos, and then, go. Go. May desire sa Isaiah, here I am, send me. Ang sabi ng Diyos, go. And Isaiah followed the will of the Lord. At mga kapatid, sa hapong ito, sino ang magsasabi na, Lord, where you lead me, I will follow. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Bayaan na tayo ay makalaya kung meron mang mga spirito ng slothfulness, ng pagkakaroon ng pakialam sa ministry sa Diyos. Bayaan na makalaya tayo sa ganyang mindset at magkaroon tayo ng care for every single part of the body of Christ. Dahil nangangailangan ito ng bawat isa sa atin. Dahil tayo lang magkakatulungan. Dahil tayo naman lahat ay parte ng katawan ni Kristo, di ba? Tayo na magtulungan lahat sa mga pangailangan ng iglesia natin. So tulungan pa tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. And I would like also to remind, please pray sa youth ministry. Kailangan namin ang inyong prayers at suporta. Tayo magsitayo, mga kapatid. Babalik ko sa ating MC pagkatapos. Purihin ang ating Panginoon. Habang ang musicians na nag-pray, habang ang musician nagpa-prepare, ay mag-pray tayo sa ating Panginoon. Dakilan namin Diyos. Maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat, Lord, sa kasimplihan ng iyong pangusap. You're speaking, you're talking to us. We should not be slothful. We should redeem the time because the days are evil. O Diyos, tulungan mo kami. Patawarin mo kami, O Diyos, if we do things na tila ba hindi mo naman kalooban. We do things sometimes na without asking, without really knowing what you want, Lord, sa mga buhay. Tulungan mo kami, Lord, na in everything we do, i-desire namin, hanapin namin kung anong nais mo sa mga buhay. Hanapin namin at gawin namin ang mga bagay na nais mo, Diyos. Sa aming mga pag-upuri, sa aming mga pagpapasalamat, bayaan ang pag-ibig ni Kristo ang siyang sumagana sa aming mga puso. Sa aming mga buhay, para kami ay magpuri ng malaya, nang hindi napipigilan, nang hindi naahadlangan ng mga bagay. At bayaan na sa mga sandaling ito, Lord, tulungan mo kami. Patawarin mo kami, O Diyos, kung kami nalalayo na sa iyo. Kung kami nagiging tila tamad na, worthless servant, Lord, huwag mo na hayaan na mahantong sa ganong kalagayan. Tulungan mo kami, O Diyos, sa aming mga panlalamig, sa aming mga disconnect sa iyo, O Diyos. Bayaan, Lord, i-connect mo kami ulit once again. May we be reminded, Lord, of your love, of your goodness sa aming mga buhay. At bayaan, Lord, na sa aming maalala ang iyong pag-ibig
may we be brought back, pabalik, Lord, back to our first love. Lord, tulungan mo kami, turuan mo pa kami, higit pa sa iyong mga salita. O Diyos, ang papuri, pagdakila ay sa iyo lamang. Sa tangit na pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, ito ang aming dalangin. Amen and amen.